Isang maulang umaga. Ako nga pala si Mami Nits. So, for today's video, samahan niyo akong magluto ng tortang sardinas. So, ito nga pala yung mga ingredients ko. Meron ako dito ang dalawang sardinas. Yan. Isang mega at isang liga sardines. Tapos, meron ako dito natira na na dahon ng malunggay. Yan. Kasama ko to sa tortang sardinas. Tapos meron ako dito dalawang itlog. Optional lang yung betchin. So meron ako dito, wala akong harina pero cornstarch meron ako at saka salt. So handa ko na muna yung aking mga ingredients. Nag-start na ako na i-mix yung mga ingredients ko. So nilagay ko na dito yung aking dalawang itlog. At susunod naman ay lalagyan ko ng cornstarch. Yung cornstarch siguro medyo dagdagan ko kasi marami yung dalawa kasi yung sardinas. So yan, so ini-mix ko muna. Na-mix ko na tong 2 eggs and then yung cornstarch ko. Then, lagyan ko na muna ng seasoning. Yan, lagyan ko muna ng salt. And then, betchin. So, after na lang yung paglalagay ng betchin. Yan. Then, next, ilalagay ko na itong sardinas. Yan. Para na-mix ko na din. So, check ko later kung kailangan pang dagdagan ng cornstarch. Kasi nga, dalawa yung sardinas na ingredients ko. So, kailangan kasi medyo may lapot ng konti. Kasi yung plano kong gawing torta is yung parang maliliit na nailagay ko na yung dalawang sardinas dito. So, pasensya na nga pala hangin na medyo may ingay ng lata. So, imimix ko muna to. Then, after this ay lalagay ko na yung ito, dahon ng malunggay. Na-mix ko na yung dalawang sardines dito sa mixture. So, dahil ito malabnaw pa, kailangan ko pang dagdagan ng cornstarch. Share ko lang mga previous na pagluluto ko nitong pag nagluluto ako ng tortang sardinas. Ano siya, na gamit ko tong cornstarch. Hindi siya matigas. Hindi siya tumitigas, kundi lumalambot. Siguro ganun yung effect ng paggamit ng cornstarch compare sa flour. Pag sa flour kasi, siguro magtataka kayo sobrang na dami kong nilalagay. Kasi nga kailangan na yung mixture nito ay lumapot. Pero huwag kayong mag-alala kasi yun nga, yung sinishare ko sa inyo na ang result ng cornstarch kapag nagluluto ng gantong tortang sardinas ay hindi siya masyadong tumitigas. Hindi katulad ng kapag gumagamit ka ng flour, yan, harina, pag masyadong madami tumitigas, diba? Yun yung experience ko. Kaya huwag kayong mag-alala na baka masyadong tumigas yung aking lulutuing tortang sardinas na may dahon ng malunggay. So, mix ko lang ulit itong mabuti. So, yan, dinagdagan ko siya ng cornstarch. Yan naman yung malapot na malapot. Kasi yung madagdagan lang siya katulad ng ginawa. So, imimix ko na dito yung lagay ko na tong lahat na dahon ng malunggay. And then yan, i-mix ko lang. So,
So, ito naka-ready na yung aking kawali. May mantika na rin. So, piprito na tayo. So, ito, nailagay ko na yung mixture. Maliliit na portion lang yung ginawa ko. Yan. Pihitin ko na. Pihitin ko muna yung iba. So, ito na yung niluluto kong portang sardinas na may dahon ng malunggay. So, yan na napihit ko na at yung kabila naman yung niluluto ko. So, yung mga previous na niluluto ko na tortang sardinas, yung usual na ginagawa ko, isang lutuan lang. Ilalagay ko na lahat sa pan. So, naisip ko ngayon, ganito, yung gawin maliliit lang yung luto. Ito nga pala yung second batch. Piniprito ko ng tortang sardinas na may dahon ng malunggay. Hello po! So, again, I'm your Mommy Nits. So, I'm done cooking ng tortang sardinas na may dahon po ng malunggay. So, ito na po, ang dami ko pong naluto. Yan. This is my simple recipe for today's video. So, sana po may natutunan po kayo sa akin pong simple recipe, tortang sardinas na may dahon ng malunggay. Kung nagustuhan niyo po yung aking video, please subscribe to my YouTube channel. Please like, comment on my YouTube, and please do share it. So, salamat po sa inyong panonood. Isang maulang umaga po. Ingat po ang lahat. Bye!